Kasama ang punong barangay, sinubukang makapanayam ng resibo ang inireklamong residente na si Lady Love. Sir, permission to video para ma-relate ko kay Mamatay tsaka si Norma. Pero ang kasama lang nito ang umarap sa amin at hindi siya nagpaunlak ng panayam. August 7, 2025, binalikan ng resibo ang inireklamong kapitbahay kasama ang lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac at ang Animal Kingdom Foundation. Pakay nilang kumbinsigin si Lady Love na mailipat na ang mga aso. Sinubukan naming muling kunin ang panig ni Lady Love pero si Lady Love Babalik na lang kami nakakonfine daw sa ospital dahil sa stress. Sa patuloy na pagbabantay ng resibo, madaling araw ng August 8, 2025, na resibuhan ng isang residente ang paglabas ng isang van sa compound ni Lady Love. Mahigit 50 aso raw ang sakay nito. Hinarang ng barangay police ang sasakyan dahil wala raw itong permit to transport ng ganoong karaming aso. Kung maalis sila walang sapat na dokumento, maaring sa highway maharang sila at masabat ng PNP na wala silang permit to travel. Kinaubagahan, makikita na walang tigil ang paglilinis sa bahay. Maya-maya pa, lumabas ng gate ang isang babae. Ang inireklamong si Lady Love, humarap na sa resibo. Wala namang kaso. Pagkikita ko sa inyo yung shelter dito. Nakita mo, wait lang nga. Sige, salamat. Nagbabakuna na. Pero matapos ang konting pag-uusap, si Lady Love tila sumama na naman ang timpla. Kontakin ko po. Noong araw ding iyon, may bumisita na iba't ibang animal welfare non-government organization. Ang sadya nila, tulungan si Lady Love sa pag-relocate ng kanyang mga aso. Kalaunan, pumayag na rin si Lady Love na magbigay ng pahayag at ipakita ang kanyang shelter. Sobrang pumabati sa mga aso. One time, nagka-problema ako sa buhay ko. Magpapakamatay ako. Masagasa ako sa train. May isang aso na nag-save sa akin. Wala raw sa kanyang problema kung paaalisin siya. Walang aso. Kahit saan ang aso ko, sasama ko. Sabihin nila, amoy aso ko. Natural, amoy aso ko. Hawak mo ang aso ko eh. Wala na lang amuyan, nakikiamoy ka na nga lang eh. Lalayas na kami. Depensa niya sa reklamong masangsang na amoy. Umulan, pumasok putik doon, wala akong pake. Wala silang pakialam, kahit 1,000 ang aso na bibit-bitin ko, umatulog ako sa pupo ng aso ko. Sumbong din ni Lady Love, labis na pangahamak na rin daw ang natanggap niya mula sa komunidad. Walang pumunta sa amin dito nung binaril kami. Kailangan ba patayin kami? Ito pag-usapan natin, sino may kagagawa nito? Sino? Ba't kami hinahabol nila? Ba't ito hindi natin pag-usapan? Ayon sa Kapas Police Station, patuloy pa rin daw ang investigasyon sa reklamo ni Lady Love. Pagsisiguro naman ni Lady Love, may mga plano na raw siya para mabawasan ang mga alagang aso sa lugar. Dadaling ko lang sa sanctuary sa Pangasinan yung maliliit. Ipapa-adapt na doon. Ayon sa pamahalaan ng Kapas, hanggat maaari, idaraan nila sa maayos na usapan ang pagresolba sa reklamo ng mga taga Barangay Santa Rita. Meron po tayong ordinansa dito sa ating bayan na kapag nasa 10 na yung kinikip mo na mga domesticated na animals, kailangan mo na ng permiso. Pero kung magmamatigas pa rin si Lady Love, mapipilitan na raw silang panagutin ito. Makakonsider natin as maltreatment nga. Yung hindi mo na po-provide kung ano yung pangangailangan yung mga aso at na-expose mo sila sa fear and distress. Sa tugon ni Lady Love noong August 4, 2025, wala raw batas na nagsasaad kung ilang aso ang pwedeng alagaan ng isang residente. Hindi rin daw niya kailangan kumuha ng permit para sa ginagawa niya, pero ayon sa Animal Kingdom Foundation, malinaw ang mga nakasaad sa batas pagdating sa pag-aalaga ng maraming aso. Meron po tayong mga local ordinances na ini-issue po ng ating mga local government units. Kung ikaw ay nag-hoard, pero ikaw ay walang kapasidad na pabayaan po ang iyong mga alaga, ikaw po ay pwedeng managot ayon sa Animal Welfare Act. August 9, 2025, sinimula na ang paglilipat ng mga aso ni Lady Love sa tulong ng isang
NGO. Nasa 100 sa mga alaga niya ang ilalagay sa isang temporary shelter. Binigyan din po namin siya ng medical assistance so para dun sa mga aso. If she will continue to allow us to help her, we will try to give her aids in terms of knowledge. Sana po maging open po ito sa kanya. And we want to extend this help to all the other shelter operators who may be misguided. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel